Hello po sa lahat po ng mga supporters at sa lahat ng mga fan at sumusuporta kay Mr. Eman Bacosa Pacquiao and Miss Jillian Ward kasi finally nasagot na ang ilan sa mga katanungan ng mga MJill or Jillman ng mga supporters dahil eto na-interview na nga muli April 16, 2026 Fast Talk with Boy Abunda si Mr. Eman Bacosa Pacquiao at yan ay pag-uusapan natin. So but before that, if you haven't the interview of Mr. Eman Bacosa Pacquiao because ito na nga yung parang ito na yung confirmation na this week ay ilalabas na po si Eman sa Never Say Die. So kailangan talaga siyang ma-interview at himay-himayin ang ilan sa mga pangyayari kasi parang pagkatapos kasi na mapanood at masaksiyan natin ang pagsuportang ginawa ni Jillian kay Eman doon po sa kanyang laban doon po sa Bicol, if I'm not mistaken, is hindi na natin nabalitaan na yung kung ano man yung mga mga latest news. Wala na silang pinapakita, but this time pasabog talaga yung kanyang interview at makikita mo talaga sa mga mukha ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao kung gaano siya ka-excited na nakatanggap siya ng mensahe mula po kay Miss Jillian Ward. So panoorin natin to. Na hindi po ako magbago, ganun pa rin po yung puso ko at yung mindset ko at pagmamahal ko sa pamilya ko at sa mga tao at saka hindi ko po ilalagay sa isip ko yung kasikatan o ano pa man dyan. Always be humble and stay close to God and focus to family. Sabi mo sa akin kanina, katulad halimbawa sila Tingdong, sila Piolo, palagi kang pinaalalahanan, hindi lamang sa pagkilos sa industriya, pero sabi nila yung advice nila pag umaarte, dapat anong ginagawa? Dapat damdamin mo, set aside mo yung emotion ko, ano talaga yung dapat na emotion nandyan, yun tayo yung gagawin. Doon ka mag-focus. Kaya kanina nung hinahanap ko si Jillian, naramdaman namin. Hindi totoo. Naramdaman ko talaga na hinahanap ko talaga si Jillian. Totoo. Pero dahil hinahanap natin si Jillian, meron kaming surprise para sa'yo. So ito na. Ayun, I hope you stay humble and I hope na hindi ka magbabago. I hope na kung anong mangyayari sa life mo, lalo na you're in showbiz, na hindi ka magbabago. You stay humble and do it for God and mag-focus ka lang parati sa mga dreams mo. Sinabi ko din sa iyo na mag-focus ka parati sa sarili mo. Always choose yourself and put yourself first, your family first, and God first. Most of all, talaga do everything for God. And I hope na enjoy mo lang lahat. And ayun, stay humble and I'm praying for you and I support you. Nakita niyo na napasigaw talaga si Tito Boy, di ba? Tapos yung hindi ni Mr. Eman na ito. Ano ang nais mong sabihin kay Jillian? Maraming salamat, Jill, sa pag-support mo, siyempre sa family mo at saka sa genuine na nararamdaman ko yung lalim ng inyong friendship. Yes. Nararamdaman ko yung the joy that goes with it. kasi we're really good friends talaga. That's true. Yes. And sana'y patuloy at sana'y i-bless kayo ni God. Totoo. God bless you, Eman. Right now, Eman, ano ang dinadasal mo sa Diyos? Diba? Kitang-kita natin sa mga reaction. Aminin mo, kinilig ka din dun sa sa mga interview niya na to. Ito talaga yung nagko-confirm talaga na meron na talagang secretly, kumbaga parang may understanding na talaga si Eman at saka si si Eman tsaka si Miss Jillian Ward. Kasi dun pa lang po sa interview niya, pinapakita dito na talagang itong si Jillian, meron na silang tinatawag na genuine connection dun po sa kanilang sa interview na yun. Tapos kung paano po yung naging reaction ni Emma na parang nasurpresa siya na meron ng pamensahe si Jillian sa kanya. And isa rin sa mga napansin ko dito, even Tito Boy ay napansin na talagang iba yung ngiti at iba yung spark na ipinakita ni Emma during the interview, 'di ba? Yung pagtapos ng mensahe ni Miss Jillian Ward, 'di ba? Nakita niyo po yung reaction ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao. At dito, hindi na po talaga tayo or hindi na natin maikakaila kung ano ba talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Sabi po ni Eman dito sa kanyang interview na hindi lang sila basta friend but they are really close friend. Kasi pag sinawag mo kasing close friend, parang ang tagal nyo na nag-uusap, matagal na kayong parang ang lalim na ng mga pinag-uusapan ninyo, ang lalim na ng pinagsamahan ninyo. Maaring sila po ay nagkikita ng hindi kailangan ng camera, 'di ba? Kaya nga sabi po ng ilang mga netizen na privately maaring sila po ay
nagkakaroon ng connection sa isa't isa na hindi na kailangan pang isa publiko, 'di ba? Kasi parang higit sa lahat ang pinaka-importante sa kanila yung kanilang pagkakaibigan. Pero as of now, nakita naman natin wala na tayong maidi-deny pa, no? Yung reaction pa lang at yung mga statement na inilabas po ni Mr. Eman Bacosa and Jillian Ward sa kanilang interview, doon pa lang po sinasagot na niya lahat ng mga katanungan sa isipan ninyo ngayon. And you cannot deny the fact na talagang nandun na sila sa punto ng buhay nila na grabe na yung kanilang pagkakaibigan, 'di ba? So ito yung isa sa mga request kasi ng mga fan ni Jillian tsaka ni Eman na sana nga magsalita si Eman dito po sa Pasok with Boy Abunda, 'di ba? And meron pa siyang ibang mga interview at mamaya isihimay-himay natin yan kung paano po parang medyo showbiz yung mga sagot ni ni Eman. Pero this time yung mensahe na to talagang nagdala ng good vibes, no, sa lahat po ng mga supporters po nila. So yung kanilang pagkakaibigan at saka yung suporta na ibinigay nila sa isa't isa, hindi talaga siya matatawaran kasi sabi po ng balita na yung suporta at mensahe ni Jillian Ward para kay Eman Bacosa Pacquiao ay bihira, no? Doon po kumbaga parang hindi siya common sa mga artista, lalo na kapag first time lang kayong nagkasama or first time lang kayo nagkita, pero sila kasi nagtuloy-tuloy, no, yung connection nila. So yung pinagmulan kasi ng Jillman, yung tandem ay nagsimula lahat noong November 2025 nang umamin si Eman sa isang panayam kay Boy Abunda na si Jillian Ward ang kanyang celebrity crush. Sa nasabing interview, naging matapat ang batang boksingero sa kanyang paghanga sa kagandahan at kabaitan ng aktres. Unang pagkikita, nagtagpo ang dalawa sa premiere ng Gabi ng Lagim, the movie ng KMJS. Dito unang nakita ng publiko ang kanilang chemistry na agad namang dinumog ng mga fans sa social media, TikTok viral moments. Ang kanilang magkasamang video sa TikTok kung saan makikitang nag-flex ng muscle si Eman habang umaarte si Jillian ay umani ng mahigit 31 million views lang naman, no? Ito ang naging mitya ng espekulasyon. Sila na nga ba o bahagi lang ito ng promotion? Ang mensahe ni Jillian, sobrang bait niya sa mga ulat mula sa GMA Network. Hindi napigtipid si Jillian sa magagandang salita para kay Eman. Ang kanyang mensahe nakatuon sa pagkatao ni Eman sa likod ng kamera at sa labas ng boxing ring. Paghanga ng kasakatapatan ayon kay Jillian ay nangaan niyang pagiging godly at very nice ni Eman. So hindi naman masasabi yan lahat ni Miss Jillian Ward kung talagang wala silang connection, kung wala talaga silang masasabi natin na genuine friendship na meron sila ngayon, no? Kaya naman na yung mga nagsiship pa dyan, magbago na kayo, no? Isipin po natin or kumbaga parang ito po yung isa sa mga confirmation dun po sa mga or mga hints na hinahanap po ninyo patungkol kay Jillian at saka kay Eman, diba? So kayo Eman Bacosa Pacquiao. Abay, eto na, no, dahil due to request ng ilang mga netizen na patuloy na sagutin itong si Eman ang patungkol sa pagbura niya ng JW, no? So this time sinagot na yan ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao through interview of through Tito Boy. Yun yung ating hihimay-himayin ngayon. But before that, tip yung ito na, let's watch this. Nawala. Yung sabi nila, for lack of a better word, cryptic post. Kaya kung ipaglaban, kaya ko labanan ng isang daang tao, pero hindi yung tao na gusto mo. Tapos may tinanggal ka dun sa bio na JW Heart. Si Tito Boy ay millennial. Hindi ko na naiintindihan ang mga bagay-bagay na ito. Ano ba ang kwento? Makikinig lang kami. Ano ba ang kwento sa likod ng mga ito? Natuwa lang po ako sa post, tsaka naisip ko po na maraming makaka-relate po doon. Siyempre, lalo na sa mga cousins mo, may cousin kang babae or kapatid kang babae. Tama naman, di ba? Kaya kong lumaban kahit sa 1,000, 100, 500 tao. Pero hindi kayang labanan ang tao gusto mo. Yung napaka-romantiko mo. Parang you're just being protective. Tama naman. Naiintindihan ko yun. Saan ka nagmana? Mga ganyan-ganyan. Yung pagtanggal mo naman ng JW na may heart, doon sa bayo, what Ito na, sasagutin na ni Eman. is this? Ito ba'y uso? Ano ba ito? Tinanggal ko lang po yun kasi pag nandun po yun, inisip po ng tao si Jillian na associate ko yun sa kanya. Kaya, since we're good friends, tinanggal ko po yun kasi ayaw ko siya magkaroon ng issue, ganun. Tama naman. Pero again, sabi ko nga, I wish you the best. Oo, sa personal, sa professional na buhay. You've been very nice to us. You've been very nice to Fast Talk. Thank you. At mabuhay ka talaga. Yun. So according to Mr. Eman Bacosa Pacquiao, ako po hindi masyadong may pagka-showbiz po yung mga sagot ni Eman dito. And then para lang po sa kaunawaan po
po ninyo ha, para malaman ninyo kung paano yung proseso ng interview. Kaya minsan sinasabing ang interview scripted diba? Parang there are times na ito yung inaasahan mong sagot pero ito yung lumalabas na sagot. Kasi since si Mr. Eman Bacosa Pacquiao, kasi kilala kasi si Eman sa pagiging honest, kasi nga hindi niya pa alam yung takbo ng showbiz, na hindi pala lahat talaga kailangan aminin at hindi pala kailangan lahat sabihin sa publiko. Yun po yung isa sa mga observation natin dyan. Nung tinanong po siya ni Tito Boy patungkol po dun sa cryptic post niya, 'di ba, na parang it's about the being protective man sa mga babaeng minamahal mo, ganon. So sabi diyan, ang suportahan at mensahe ni Jillian Ward, hindi pala yan yun. So yung pinaka sinasabi dito na parang sabi niya, ito, basahin natin para at least meron tayong pagbabasihan ng mga sinabi ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao. Sabi dyan, isang malalim na pagsusuri sa pahayag ni Eman Bacosa Pacquiao. Sa mundo kasi ng showbiz, ang bawat karakter sa isang bio ay may kaakibat na kahulugan. Para sa mga taga-subaybay ni Eman Bacosa, ang anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao, ang pagkawala ng initial na JW sa kanyang profile ay hindi lamang isang simpleng pag-edit. Ito ay naging mitya ng spekulasyon at katanungan mula sa publiko. Kasi di ba nung tinanggal niya yon, ang daming nasaktan na feeling po natin, busted na si Eman. So, hindi naman pala talaga yun ang dahilan. Di ba? Kasi parang sabi niya, for being so protective friend, ayaw niya na si Jillian ay magkaroon po ng issue na may kinalaman kay Eman. Kumbaga parang ayaw niya ma-stain yung pangalan ni Jillian sa pamamagitan ni Eman. So through that actions, ginawa niya yon. Hindi man niya direktang sinabi sa interview na this is for the good of Miss Jillian Ward. Pero parang yun na rin, di ba? If you're going to read between the lines, parang yun din yung gusto niyang ibig sabihin, to protect Jillian from bashing, to protect Jillian from issues, di ba, na lumalabas. So, ito ay naging mitya ng spekulasyon at katanungan mula sa publiko. Isang eksklusibong panayam na binigyang linaw ni Eman. Ang tunay na dahilan sa likod ng desisyong ito ay nagbubukas sa usapin tungkol sa pananampalataya, pamilya, personal na paglago. At ang initial na JW sa loob ng mahabang panahon, proud na ipinakita ni Eman ang kanyang koneksyon sa Jehovah Witnesses. Yun pala yung kanyang yun pala yung kanyang, dati po siyang taga Jehovah Witnesses. Parang isa siya sa mga followers nito. Kaya yun daw yung ibig sabihin ng JW. Chika mo. Ako parang hindi ako maniwala kasi Christian talaga yan pero ewan ko may pagka-showbiz talaga yung sagot niya at naniniwala akong JW is about Jillian Ward. Tapos bigla niyang tinanggal, 'di ba? Kaya kahit naman talaga sino mag-iisip, pero sabi mo 'yun sabi, 'di ba, kumbaga parang mo 'yan, kwento mo 'yan 'di ba? Sa loob ng mahabang panahon, proud na ipinakita ni Eman na siya po isang Jehovah Witnesses, isang organisasyong ito ay kilala sa kanilang mahigpit na pagsunod sa mga turo ng Biblia at ang kanilang debosyon sa pangangaral. Para sa isang Pacquiao, isang pamilyang kilala sa pagiging madasalin at deboto sa kanilang paniniwala, ang reliyon ay hindi lamang personal na bagay kundi bahagi ng kanilang pampublikong pagkakakilanlan. Bakit ito napansin ng netizen? Aktibong social media presence, si Eman ay may malaking following sa TikTok, no? Or malaki rin siyang followers sa kanyang Instagram, ganon din. Pagbabago ng branding, ang pagtanggal ng label ay madalas sa senyales ang pagbabago sa paniniwala o direksyon ng buhay. Ang koneksyon niya dahil ang kanyang ama ay isang born again Christian. At ang kanyang ina na si Jinky ay yung kanyang stepmom na si Jinky ay deboto rin. Ang pagiging JW ni Eman noon ay nagsilbing simbolo ng kanyang sariling pagkakakilanlan sa labas ng anino ng kanyang mga magulang. So, ang paliwanag ni Eman ang katotohanan sa likod ng edit sa ulat ng GMA News, diretsang sinagot ni Eman ang katanungan. Ayon sa kanya, sa pagtanggal ng JW ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa Diyos, kundi isang pag-amin sa kanyang kasalukuyang kalagayan at ang disposisyon sa buhay. Number 1, yung kanyang pagiging authentic. No, aminado si Eman na nararamdaman niyang tila may pressure o hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang lifestyle at ng mga inaasahan mula sa isang miyembro ng JW. Isa rin po yan sa mga naging dahilan kung bakit tumiwalag siya. Kasi feeling niya, yung lifestyle niya, hindi po maabot dun sa standard, no, ng Jehovah Witnesses. If you're Jehovah Witnesses, i-comment mo sa comment section kung totoo ba to, no, na ganito ba talaga yung standard or ganito ba talaga yung faith ng JW.
JW or Jehovah Witnesses. Ang proseso ng paghahanap sa sarili, bigyan diinan niya na sa edad pa lamang kung saan sinusubukan niyang tuklasin ang kanyang sarili. Pero yun nga, yung kanyang mga naging reaction, yung kanyang mga ginagawa ngayon, 'di ba nakita natin dun sa interview na yon, talagang pinaliwanag ni Eman kasi ganito po yan, guys. Para lang po sa kaunawaan po ninyo, pinag-aralan kasi namin yon when I was in college kasi ang aking pong kurso ay Bachelor of Mass Communication major in Broadcasting. So sa interview po is maglalatag po ng iba't ibang questionnaires, no? Ang nagi-interview. Ito yung mga tatanong sa iyo, 'di ba? Yung sa production team, sa yung mga nasa likod ng camera. These are the questions na ipupukol sa iyo ng nag-i-interview, yung tinatawag na scripted interview. Kaya may mga sagot si Eman diyan na parang yan po ay yan po ay inaprobahan ng kanyang management, ng kanyang RM or road manager. Hindi puro galing sa kanya, 'di ba? At yun po ay inaaprobahan ng kanyang RM, tapos aaprobahan din ni Eman. Sas iko-coach po siya kung ano yung dapat mong sabihin. Kaya there are times na pag may mga ganyang sit-down interview, lahat po yan is alam na po ng mag-i-interview or ini-interview yung itatanong sa kanya. Kaya kailangan lang niyang maging alerto at maging maingat sa lahat ng mga isasagot niya. At kung maaari, ay sabihin niya kung ano yung kinoach. So, ibig sabihin po, lahat po yan ay naisulat na at alam na rin ni Eman kung paano niya sasagutin yung katanungan. Pero yung reaction niya with Jillian Ward, lahat po yun is genuine. Lahat po yun authentic. Hindi niya po maitatago yun. Tingnan nyo ha, kahit po gaano po katindi yung coach na gagawin sa kanya ng kanyang manager or ng kanyang network or road manager or kung sino man yung kasama niya doon, ay hindi pa rin talaga maitatago yung genuine reaction ni Eman Baco sa Pacquiao when it comes to Jillian Ward. Kaya naman naniniwala po ako na yung kanyang cryptic post, may kinalaman pa rin yun, no? Doon sa kanyang, sabi niya, nagustuhan niya lang, ganyan. Since siya po ay isang public figure, syempre lahat po ng mga actions po niya, binabantayan yan. Lahat po yan ay talagang binabantayan ng publiko kung ano magiging reaction niya, kung ano yung mga isasagot niya, lahat yan magmamarka kasi nga may pangalan na siya sa showbiz. So bilang isang artista, is minsan, yun nga, tinuturuan sila kung anong dapat itanong or isagot dun sa tanong na ipupukol sa kanya na nag-i-interview. Yun naman po ay iba din dun po sa tinatawag na ambush interview. Pag tinawag namang ambush interview, yun yung parang bigla ka na lang tututukan ng camera, bigla ka na lang tatanungin out of nowhere nang hindi mo alam. Yun talaga, hindi siya scripted. Pero kailangan mabilis ang utak ng ini-interview. Kung makikita ninyo sa mga politicians, ganyan. Ang tawag doon ambush interview. Kapag po sila ay bigla na lang tinutukan ng camera, bigla na lang po silang binigyan ng mic without prior notice, yun po ay ambush interview. Yun po yung tawag doon. So yun po, lahat po ng sasagot niya doon galing talaga mismo sa kanya. Na kailangan maging maingat siya because pwede pong it will take that against them doon po sa doon sa nagsalita. Kaya nga 'di ba parang medyo maingat po sila when it comes to that kind of interview. Hindi katulad ng sit down interview, hindi katulad ng mga interview na ginawa kay Mr. Eman. Kaya naman alam kong lahat ng mga sagot, karamihan sa mga sagot niya doon showbiz talaga. Pero hindi ko lang nakikita ang showbiz kung paano siya nag-react nung nakita niya sa screen si Jillian, 'di ba? Nakita natin kung gaano kasaya at napasigaw pa si Mr. Boy Abunda. Even Sir Boy Abunda ay naniniwala talaga na there's something special going on between Jillian and Mr. Eman. At nakita niyo po nung lumabas yung video ni Miss Jillian Ward sa kanyang interview, ay talagang umaapaw ang chemistry between Jillian and Eman. Kaya we cannot deny the fact. At kahit ano pa pong pagde-deny ang gawin ng magkabilang panig, hindi pa rin po nagsisinungaling ang kanilang mga ebidensya at resibo. Kaya naman go for MJill or #Jill man tayo for today's video. Ikaw, anong yung sa loobin patungkol dito? Mag-comment ka sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!
Miss Jillian Ward, gaano nga ba katotoo na naging or na-shock nang makita ang naging emosyon ng ina ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao pagkatapos niyang masaksihan ng lahat ng ito? So, yan ang pag-uusapan natin. Ito na, let's talk about this one dahil pinag-uusapan po ngayon ang ilan sa mga nakuha na ng video kung paano po naging emosyonal ang ina ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao matapos siyang masaksihan ng ilan sa mga ganap kay Jillian Ward and Mr. Eman, no? So, ang pagmamasid sa tagumpay ng isang anak ang pinakamalayong pangarap ng bawat magulang. Ngunit para kay Joanna Bacosa, na ina ni Eman Bacosa Pacquiao, sumisikat na boksingero at aktor na si Eman, ang mapanood ang kanyang anak sa pambansang telebisyon sa seryeng Never Say Die ay hindi lamang basta panonood ng isang palabas. So medyo naging emotional at naging sobrang yung emosyon ni Mami Emma, no? Or Mami Joanna, not Emma, ay talagang hindi niya po napigilan nung masaksihan niya, makita niya yung anak niya sa screen. Iba pa rin pala yung feeling na nakikita niya si Mr. Emma na napapanood niya sa screen habang nagbo-boxing. Tsaka iba rin pala yung feeling na nakikita niya yung anak niya na umaarte sa screen. So dahil dito, ito ay isang pagbabalik tanaw sa lahat ng hirap, pagtitiis at panalangin ng kanilang pinagdaanan bago marating ang kinalalagyan ngayon. Sa gitna ng ningning ng mga ilaw sa showbiz, naging emosyonal ang ina ni Eman at ang kanyang mga luha ay nagsilbing saksi sa isang kwento ng pagbangon. Alam natin kung gaano po kahirap yung pinagdaanan ni Eman, 'di ba, sa kanyang interview with Dr. Vicky Bello, kung paano po na talagang pinagdaanan nila yung katakot-takot na hirap, 'di ba, na halos wala silang makain dahil ngayong stepfather niya, yung pinapadala ng kanyang nanay mula sa Japan, ay pinangsusugal ng stepdad niya. Kaya po siya at ang kanyang mga kapatid ay nakakaranas din talaga ng matinding hirap noon. Kaya nga 'di ba parang nagtanong na siya sa Diyos na ba't nangyayari sa kanila 'yon, 'di ba? So, bakit naging emosyonal si Joanna? Hindi napigilan ni Joanna na maiyak habang pinapanood ang unang labas ni Eman sa nasabing serye. Ayon sa mga ulat at sa kanyang sariling mga pahayag, maraming malalim na dahilan kung bakit bumuhos ang kanyang emosyon. Ang revolusyon mula sa boxing ring patungong telebisyon. Si Eman ay kilala bilang anak ng boxing legend na at sa mahabang panahon, ang kanyang mundo ay umiikot sa boxing ring lang, 'di ba? Parang 'yun lang talaga siya nakatutok eh. At alam ni Joanna ang hirap ng pagiging isang boksingero. Ang pisikal na sakit, ang matinding ensayo at ang panganib ng bawat suntok. Ang takot ng ina bilang ina, laging may kaba si Joanna kapag nasa ring si Eman. Kumbaga parang ito'y nagsilbing bagong pag-asa nang makita niya si Eman na umaarte at nagpapakita ng talento sa telebisyon. Nararamdaman niya ang isang uri ng kaginhawaan. Ang luha niya ay halo ng kaba dahil bago ito kay Eman at ang pasasalamat dahil nakikita niyang lumalawak ang mundo ng kanyang anak sa labas ng pisikal na panganib ng boxing. Alam natin na once ng isang boksingero ay tumungtong sa ring, 'di ba? Hindi niya hawak yung buhay niya eh. Kumbaga parang hindi natin alam kung lalabas pa ba siya ng ring ng buhay kasi sa suntok pa lang pwede ka talagang mamatay doon. Pwede kang mawala ng buhay. Marami na pong boksingero na nagganap sa buhay nila yan. At may mga boksingero din na parang ang naging ending ng buhay nila, nagkaroon sila ng sakit sa utak. 'Di ba? Kasi parang pag sinuntok ka, naaalog yung utak mo. Meron isang boksingerong ganyan eh. Filipino boxer siya na hanggang sa namatay na lang siya, 'di ba? Kaya medyo delicate talaga yung parang karera na sinimulan ni Mr. Eman. Kaya naman ako bilang isang ina, ganun din yung nararamdaman ko, 'di ba? Parang aside from being boksingero na medyo talagang masasabi mo na delikado, no, bilang sa karir na itong si Eman, delikado sa buhay niya. Ngayon, parang from ring to television, 'di ba? Ganun yung nangyari sa kanya. Kaya parang hindi napigilan po ni Ma'am si Joanna Bacosa ang pag-iyak, no? Ang sakripisyo sa likod ng camera bago naging bahagi ng Never Say Die, sumailalim si Eman sa matinding workshop, 'di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo, bago po siya isabak doon po sa kanyang ginagawa ngayon, talagang dumaan siya sa matinding training. Bilang ina ni si Joanna ang nakakita sa mga gabing puyat si Eman sa pag-aaral ng script at ang mga araw na pagod ito mula sa taping hard work. Nakita ni Joanna ang dedikasyon ni Eman sa napatunayan na hindi lamang siya anak ng Pacquiao, kundi isang individual na may sariling kakayahan, validasyon. Ang emosyon ni Joanna ay bunga ng katotohanang nagbunga ang lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Ang hamon ng pagiging single parent at ang kanilang nakaraan hindi naging madali. Ang buhay para kay Joanna at Eman sa kabila ng koneksyon sa pamilya Pacquiao
Pacquiao, dumaan din sila sa mga personal na pagsubok. Ang makita ang kanyang anak na katabi ang mga sikat na bituin tulad ni Jillian Ward ay isang simbolo ng tagumpay para sa kanilang pamilya, 'di ba? Kung mai-imagine po ninyo yung emosyon ng ina ni Mr. Pacquiao, ni Mr. Eman, 'di ba? Parang na-overwhelm siya. Ganito na yung inabot ng kanyang anak na hindi niya ina-expect that one day si Eman pala ay magiging isang ganap na artista. Akala niya isabang buhay lang na magiging boksingero si Eman, pero nabuksan yung kanyang opportunity eh. At aminin man natin at hindi, nagkaroon din ng ambag si Jillian doon po sa kanya pong kanyang karera bilang isang boksingero, 'di ba? Hindi natin maitatanggi yan kasi nag-trending talaga siya nung siya po ay na-meet niya si Jillian at talagang nakaabot ng 31 million views po yun, di ba, sa social media platform. So, dahil dito, ang meet siya ng luha sa seryeng Never Say Die na gumanap si Eman sa isang papel na malapit sa kanyang tunay na buhay. So, doon po sa Never Say Die, isa rin siyang boksingero. Baka nga, di ba, magkaroon ng pang-abot or parang magkakaroon po ng face-to-face or harapan si Rahil, kasi si Rahil po nagpa-practice na siya. Ganon din si Eman sa ring, no? So, dahil dito ay isang karakter na may pangarap at paninindigan, aspeto ng pagganap ng reaksyon ni Joanna drama scenes. Dito pinakanaiyak si Joanna dahil nakita niya ang vulnerability or malambot na puso ng kanyang anak na madalas ay nakatago sa likod ng pagiging matapang sa boksingero. Chemistry kay Jillian at naging emotional din siya nang dahil sa suportang ibinibigay ni Jillian kay Eman, 'di ba? Na tila nakahanap ang kanyang anak ng isang tunay na kaibigan at gabay sa industriya. So, screen presence. Ang makita ang pangalang Eman Baco sa Pacquiao sa credits ng isang teleserye, isang proud mother moment na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Ang papel ni Eman bilang anak sa mga panayam ay laging binabanggit ni Eman na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang ina. Grabe to si Mr. Eman. Sobrang love na love niya yung mami niya. Kasi nga naman, 'di ba, yung nanay niya talaga yung nakasama niya from the start, from scratch to from rags to riches. Doon talaga niya naranasan talaga nila na silang dalawa lang talaga, 'di ba? And then dumating yung kanya mga bagong kapatid doon sa kanyang pangalawang stepdad. 'Di ba yung stepdad niya, yun na talaga yung sobrang sumuporta sa kanya. Makikita natin sa mga videos na kumakalat sa social media kung paano siya suporta ng stepfather niya sa mga laban niya. So, ang pagiging emosyonal nga ni Joanna ay sinagot ni Eman na pangako na mas pagbubutihin pa niya ang kanyang sining. Lahat ng ito ay para kay mama, sabi niya. Siya ay inspirasyon ko sa bawat suntok sa ring at sa bawat linyang binibitawan ko sa harap ng camera, sabi ni Eman. So, ang mensahe ni Joanna sa mga manonood sa likod ng kanyang mga luha, may mensahe si Joanna, ang tagumpay ni Eman hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pananalig at hindi pagsuko. Ang pamagat ng Never Say Die ay naging tema na rin sa kanyang totoong buhay. Kaya naman ng panalangin niya, binigyan diin niya ng bawat episode na natatapos ni Eman ay pinagpapasalamat niya sa Diyos. Grabe talaga, no, yung mag-ina, yung relationship nila mag-ina, grabe kung gaano ka-deep at kung gaano po talagang ipinakita ni Eman kung gaano niya pinapahalagan yung mami niya at kung gaano rin talaga nagpapasalamat si Ma'am si Joanna para kay Jillian Ward dahil ginagabayan yung kanyang anak, 'di ba? Kaya naman congratulations Eman, Ma'am si Joanna and Jillian Ward para sa iyong appearance na magaganap sa Never Say Die. Hello po sa lahat po ng mga supporters at sa lahat ng mga nagmamahal kay Mr. Eman Baco sa Pacquiao and Miss Jillian Ward. Totoo nga ba ang ilan sa mga balita na itong si Miss Jillian at si Eman ay magsasama sa isang Prime Video Philippine series na magaganap ngayong taon, no? Sino-sino nga bang kanila makakasama at ano nga ba ang magiging papel ni Jillian at ni Eman kung totoo man na magkasama sila sa nasabing series. So, yun yung ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't talk about this one, dahil talaga naman pinag-uusapan po online. No, yun nasabi pong panibagong series. Di umano na kung saan si Miss Jillian Ward ay kasama at pinaghihinalaan ng ilan na pati daw di umano itong si Mr. Eman ay makakasama sa nasabing serye. So, ang programa na ito, no, sabi po noong April 14, 2026, niyanig ng Prime Video Philippines ang mundo ng showbiz sa paglulunsad ng kanilang bagong slate ng Filipino originals. Ang pinaka-pinag-uusapang proyekto ay ang political mystery drama na Behind Closed Doors.
Ang seryeng ito hindi lamang nagsisilbing engranding pagbabalik ni Marian Rivera sa pag-arte matapos ang 2 taon, kundi rin isang matapang na paglihis sa kanyang mga nakasanayang papel bilang heroine or ideal women. So, medyo masalimuot po yung gaganapin or magiging karakter ni Miss Marian Rivera dito. Kasi according sa kanya, siya po ay magiging isang mistress, diba? So, kung dati po napapanood natin siya bilang Darna, bilang inaapi, this time hindi, palaban siya dito dahil isa siyang mistress. So, isang masalimuot na web ang kapangyarihan at pagpili ng kwento ng behind closed door ay umiikot sa buhay ni Marian Rivera na gaganap bilang isang sharp tongue at fearless radio journalist. Ang kanyang profesional na mundo ay mabubulabog ng mabunyag ang kanyang lihim sa relasyon ng presidente ng Pilipinas. Ang twist at ang tensyon ng kontrobersya, si Marian ay hindi lamang isang mamamahayag, siya ay gaganap bilang mistress o kabet ng pinakamataas na pinuno ng bansa. Ang assassination sa gitna ng skandalo ng kanilang affair ay ang presidente ang bibiktimahin ng isang assassination, no? Dahil sa lalim ng kanilang ugnayan at sa paglalantad ng kanilang sekreto, ang karakter ni Marian ang magiging prime suspect sa pagpatay sa Pangulo. So, ang mga cast dito ay pagbubukla rin ng mga higante sa ilalim ni direksyon ni Dominic Zapata. Pinagsama-sama ang mga pinakasikat na pangalan sa industriya. Bigyan buhay ang seryeng ito, number 1 Marian Rivera bilang journalist mistress. At ito ang tinuturing na pinaka-offbeat na role ni Marian, no? Ayon sa kanya, ang karakter na ito ay may duality, isang babaeng matalino at matapang sa radyo, ngunit marupok sa harap ng kapangyarihan at pag-ibig. Nagsasagawa na ngayon si Marian ng matinding preparasyon upang pag-aralan ang nuances ng pagiging isang broadcast journalist. At si Dingdong Dantes naman po ang gaganap bilang isang presidente ng Pilipinas. Bagamat isang espesyal na partisipasyon lamang ang papel ni Dingdong bilang Pangulo, ay crucial sa kwento. Ito ang magsisilbing reunion nila ni Marian matapos ang kanyang record-breaking movie na Rewind 2023. Ayon sa mga ulat, si Dingdong ang naging instrumento upang kumbinsihin si Marian. Kasi parang ayaw ni Marian tanggapin yung project kasi nga parang medyo hindi kagandahan yung kanyang karakter, 'di ba? Pero itong kanyang husband ang siyang naging kasangkapan, no, para talagang tanggapin niya. Ito naman si Jillian White bilang anak, no, siya naman po ay magiging anak ng presidente. Ang star of the new gen na si Jillian White ay gaganap sa isang mas seryosong papel bilang anak ng assassinated president. Siya ang magiging katunggali ni Marian. Wow! Sa serye ng isang anak na naghahanap ng hustisya at nakahandang makipagbardagulan upang mahanap ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. So makikipagsalpukan si Miss Jillian Ward, no, sa acting prowess ni Miss Marian. Sasabay siya sa galing ni Marian Rivera. Kailangan talaga ito po ay nangangailangan ng matinding ng focus ni Miss Jillian Ward kasi talagang kailangan niyang makasabay dun po sa kung paano po umarte ang isang Marian Rivera, no. Siya po ay gaganap bilang anak, no, nitong si Mr. Dingdong Dantes na medyo maliit lang yung kanyang character at exposure doon dahil mamamatay nga siya dahil sa assassination. So dito po is magiging matindi yung kanilang tapatan. Matapang na tema, ang paglalakbay sa mistress culture sa loob ng politika ay isang sensitibong paksa na bihirang makita sa mga local series na may ganitong kalidad ng produksyon, buod ng proyekto. So, ang close or behind closed doors, it is seen or platform Prime Video. This is gonna be directed by Dominic Zapata. And makikita natin dito yung iba't ibang emosyon, ano? At isa rin sa mga nire-request at isa rin sa mga inaantay ng mga netizen kung totoo nga ba ang mga bali-balita nga mapapanood din itong si Eman dito po sa behind closed door. Sa akin kasi para lang sagutin po yung isyong ito. Sa ngayon po kasi wala pa pong sinasabi or wala pa pong inilalabas na factual news about that. Basta ang nilabas lang ni Direk Zapata dito or Dominic Zapata, nabibida
sila, si Marian, si Dingdong, pati si Jillian. So si Jillian tsaka si Marian ang matitira dyan, pati po yung ibang mga actors. Hindi lang natin alam kung pagbibigyan ni Direk Zapata, kasi napaka ano niyan si Direk Zapata kasi, yung kanyang, yung Dominic Zapata na yan, pag gumawa ng ano yan, ng mga ganyang klase ng mga proyekto, hindi po yan hindi po siya gumagamit ng mga script. Kailangan sasabay ka sa alon, sasabay ka sa storya, ibibigay niya yung plot twist, ibibigay niya yung magiging sitwasyon, ikaw mismo ang magpupukol ng sarili mong script. Wala po siyang script na binibigay, kailangan maipakita mo yung magiging natural na reaction mo at kung ano yung magiging sasabihin mo dun. Kaya hindi pa pwede dito yung tatanga-tangang mga actors and actresses. Kailangan mabilis ka mag-isip, kailangan mabilis yung twist ng emosyon mo pag sinabi niyang ganito. So ganun ka yan. Kaya naman iniisip ko kung papasok si Eman, medyo mamahinibago siya sa ganito kasi walang script na babasahin 'di ba? At wala din pong kailangan mo sundin. Kailangan talaga naka-focus ka dun po sa sa parang takbo ng story. Ayun talaga parang lang kayo, parang pakiramdaman lang kayo, ano na ba mangyayari next? Ano ba sasabihin ko next? Ano ba magiging reaction ko next? Kaya naman ako po ay nagdududa din kung totoong ipapasok ko nga si Mr. Eman Bacosa dito po sa nasabing seryeng ito. So, pero syempre, all in all, magiging masaya tayong lahat kapag pinagsama si Jillian at si Eman dito sa nasabing serye kasi this is gonna be the first series na papasukan ni Mr. Eman na kasama si Jillian. At I hope na talagang sila yung maging collab team dito kasi sa Never Say Die hindi guess lang kasi si Mr. Eman doon, pero depende na rin po yun sa director kung tatagal yung karakter ni Eman sa nasabing serye. Pero sa tingin ko matagal-tagal din makakasama ni Jillian si Eman doon sa Never Say Die. Kaya naman nakaka-excite yung mga upcoming project ni Jillian. I think this year 2026 is the year of Jillian Ward. Parang unti-unti na po talagang binibigyan siya ng mas maraming proyekto, sunod-sunod na project at mga endorsement. Ang dami na pong nagtitiwalang endorsement sa kanya. And that's also one of the parang naging tulong din na nag-trending siya nung nakasama niya si Eman, 'di ba? Bawat isa sa kanila nagkaroon ng ambag sa kanila pong sa kanilang karera sa showbiz. Kaya naman congratulations Eman, if ever na maipasok siya na nasabing series. At ganoon din kay Jillian Ward. Sana po i-supportahan po natin yan sa Prime Video po. Pag Prime Video kasi, kailangan mo magbayad bago mo mapanood or ma-unlock yung lahat ng mga videos and series na naroroon. Para siyang Netflix, ganoon, may bayad siya monthly. Kailangan mo mag-subscribe.